Dear Kuya Bono, mangarap na lang yata ang libre sa panahon ngayon, pero hindi pang mahirap ang pangarap. Si Elon Musk nga na pinakamayaman sa buong mundo, pangarap na gawing pangalawang mundo ang planetang Mars. Pero sa hindi pa mayaman, dapat marami tayo nito. Kasi kung mahirap ka na nga at wala ka pang pangarap, grabe ka. What are you living for? Sabi nila, mas masayang makarating sa tuktok kung dumaan ka sa daang lubak-lubak at baku-bako. Sang-ayon ako dito dahil literal kong pinagdaan nito. Pero bago tayo dumako, magpapakilala muna ako. Ako si Peter ng Abra, nabibilang sa tribong kung tawagin ay Tingyan. Pero bago ka pa mag-imagine dahil sa pagkakabanggit ko ng salitang tribo, uunahan na kita. Hindi kami yung maliliit, maiitim at kulot. Ang itsura namin ay kagaya din lang ng nakararaming Pilipino. Mayroong 11 sub-ethno-linguistic group ang Tingyan tribe na kinabibilangan ng katutubong adasen kung saan kami kabilang. Kung ikaw ay pupunta sa amin ay may masasakyan ka pa naman mula sa bayan. Una, kung malapit pa sa bayan ay sementado pa ang lansangan, ngunit habang ikaw ay papalayo ay papangit din ang papangit ang kalsada. Lubak-lubak, baku-bako. Hanggang sa wala ng kalsada. At mula doon ay maglalakad ka na ng halos buong araw bago ka makarating sa aming lugar. Kung hindi ka taga dito, baka hindi mo matagalan ang mamuhay dito. Wala pa kasing kuryente, walang signal ng cellphone at lalong walang internet. May mga sari-sari store naman sa amin pero ang mga paninda ay doble ang presyo. Bakit? Kasi nga napakalayo nitong lugar namin. Ang pag-angkat ng paninda mula sa bayan ay napakahirap. Kailangan nilang magbayad ng taong bubuhat o dili kaya'y isasakay pa sa kabayo. Ang kabuhayan ng nakararaming taga rito ay pagtatanim, pangangaso at pangingisda. Taong 2004 noong maulila kami sa ama. First year high school ako noon. Ang sanhi ng pagpanaw ng aming ama ay ang sakit na ulcer na nagkaroon lang ng mga komplikasyon. Kita mo, ulcer lang pero hindi pa nalunasan dahil nga napakalayo namin sa mga pagamutan o bilihan ng gamot. 6 kaming magkakapatid, Kuya Bono. Ako ang pangalawa. Bago lumisan ng aming ama ay binusog kami ng pagmamahal at mga pangaral. Isa siyang napakabuting nilalang. Hindi lang sa aming pamilya niya kundi maging sa ibang tao kahit na hindi pa niya lubusang kakilala. Maging ang mga miyembro ng NPA na nanghihingi ng tulong, hindi siya nagdadamot. Aasikasuhin ka niya at kanyang ipaparamdam na kaibigan ka niya. Mahusay sa pangingisda ang aming ama at madalas noon ay nakakahuli siya ng isdang paliling na nakukuha lamang sa malilinis na ilog. Walang palengke o talipapaman lang doon sa amin, Kuya Bono. Pero no problem ang ulam basta't masipag ka lang. Magtanim ka ng gulay, mag-alaga ka ng mga hayop o mangisda sa ilog. May kapartner na ang kanin mo. Yun nga lang, kailangan mo talagang paghirapan ang ihahain mo sa pagkainan. Napakalayong kabaliktaran ng sitwasyon dyan sa kabihasnan. Kahit nakahilata ka maghapon basta't may pera ka, ang pagkain mo ay dadalhin sa'yo ng Grab o Food Panda. Wow naman, sana all. Isa sa walang sawang paalala ni tatay noon ay ang tungkol sa aming pag-aaral. Nagtapos siya ng 2 taong kursong vocational at nakapagtrabaho din daw noon sa Meralco sa Maynila
kaya batid niya ang halaga ng may pinag-aralan. 21 anyos daw si tatay noong kumbinsihin siya ni Lola na umuwi na lamang dito sa Abra upang subukan naman ang politika. 21 years daw Kuya Bono ang ginugol ng aming ama sa paninilbihan sa aming bayan. Wala na siya sa politika nung ligawan niya ang aming nanay na mas bata sa kanya ng 16 na taon. 65 si tatay noong siya ay pumanaw, 49 lamang noon si nanay, na wala nang nagawa kundi solohin ang responsibilidad sa aming 6 na anak nila. Dalawa kaming high school nung iwanan kami ni tatay. Si Kuya Herson na panganay ay 3rd year noon sa high school. Ako naman ay 1st year at ang 4 na nakababata naming kapatid ay nasa elementarya pa lang. Sariwa sa alaala ko ang lahat ng paghihirap namin mula noong mawala ang aming ama. Ang lupang iniwan ni tatay ay pinagsikapang ipagpatuloy na sakahin ng aming ina. Nagbabayad siya ng bigas noon sa mga kalalakihan upang mag-araro at magsuyod. At ang pagtatanim ay bahala na si nanay at kung sino mang mapakiusapan niyang tutulong sa kanya. Maraming taon Kuya Bono ang paghihirap na tiniis ng aming inay Flora. May taguyod lamang ang aming pamumuhay. Dahil sa kahirapan Kuya Bono ay napagpasyahan kong patulan ang alok ng aking lolo Pilo na kapatid ng lola ko na pumunta sa kanilang lugar at pag-aaralin niya ako. 2nd year high school ako noon. Mabigat man sa kalooban ko ay humayo ako dahil magiging kabawasan ako sa gagastosan ng aking nanay. Assistant Municipal Treasurer noon si Lolo Pilo sa kabisera pero madalang siyang makauwi sa kanilang lugar dahil mas malayo pa ang kanila kesa sa amin. Kararating pa lang namin ni Lolo sa bahay nila ay tinarayan na ako ng nanay niya. Lola ko na siya sa tuhod. Ang bungad niya ay, "Sino yan? Papalamunin na naman?" Tumulo ang luha ko noon pero hindi na lang ako kumibo kasi inisip ko na baka ulyanin na siya. Lahat ng hirap dinanas ko doon, makapag-aral lang. Tuwing masisira ang kiskisan ng bigas, mano-mano kaming nagbabayo ng palay. Kalyo sa kamay, tagaktak na pawis at pagod sa katawan, lahat yan ay dinanas ko. Dahil sa pangarap kong makatapos ng pag-aaral at makaahon sa hirap, pagdating ng araw, lahat ay tiniis ko. Isang araw nagalit ang lola ko sa tuhod dahil wala daw akong ginagawa kahit ang totoo ay kagagaling ko lang sa pagkuha ng panggatong. Kumakain kami noon at masasakit ang mga salitang naririnig ko mula sa kanya kaya't napaiyak ako. Pero laking gulat ko nang bigla niyang ibato sa akin ang hawak niyang ulam. Dahilan para mas lalo pa ako mapaiyak ng walang tunog. Galit na galit siya, ewan ko kung bakit. Mabuti na lamang at dumating ang pinsan ng tatay ko at inawat siya. Kaya lang noon Kuya Bono ay ramdam kong hindi na kaya ng dibdib ko ang pagtitiis sa poder ng lola ko sa tuhod. Noon ko naisip na mas mabuti pang umuwi na lamang ako sa amin dahil kahit hirap kami doon, ay hindi naman ako nakakaranas ng kaapihan. Walang kuryente sa aming lugar Kuya Bono kaya't wala akong naging balita tungkol sa pamilya ko sa loob ng 1 taon. At noon ay labis-labis na ang pangungulila ko sa kanila. Pagkatapos ng closing noong 2nd year high school ako, noon ako nagpasyang umalis kina Lolo Pilo. Nakiani lang muna ako ng 1 buwan sa farmers organization kung saan kasali si Lolo Pilo. Then isang araw ay nagulat ako sa biglang pagbisita ng pinsan kong taga sa amin din, si Ava, na galing noon ng kabisera.
Dumating siya noon sa pagbabakasakaling makasama niya ako pauwi sa amin para magbakasyon. Hindi ko sinabi kay Ava ang plano kong huwag nang bumalik sa bahay ng lola kong masama ang ugali dahil baka isumbong niya ako kay Lolo Pilo. Tagumpay ang simplehang pag-alis ko sa poder ng lola ko sa tuhod. Nakapag-enroll ako sa public school sa amin at doon ko na tinapos ang high school with the highest honor, valedictorian, Kuya Bono. Ang pinsan kong si Jervin ay nagtapos ding valedictorian at sa katuwaan ng auntie naming si Tita Elsa ay nagpakatay pa siya ng baboy para kami ay ipaghanda. Si Tita Elsa ay bunsong kapatid ng aking tatay. Siya ay dalaga pa noon at nagtatrabaho sa munisipyo namin. Si Tita Elsa para sa akin ang pinakamabuting tita sa buong mundo. Dahil alam mo ba, Kuya Bono, naging layunin ni Tita Elsa na pag-aralin ang lahat ng panganay na anak ng kanyang mga kapatid. Kaya naman ang Kuya Herson ko na kumukuha noon ng kursong criminology ay isa sa mga pinag-aral niya. Ang baboy na pinakatay ni Tita Elsa noon ay gift daw niya sa amin ng pinsan kong si Jervin dahil sa pagiging valedictorian namin. Kaya lang kalaunan, Kuya Bono, ay may nakilala si Tita Elsa sa Yahoo, isang binatang taga New Zealand. Siya si Craig. Sila ay nagkaunawaan, nagkaibigan hanggang sa maging asawa na ni Tita Elsa si Tito Craig. Naisip ko noon, ganun talaga kung mabuti kang tao. Hindi mo man inaasahan ay may darating biglang blessing sa'yo. And up to this day, Kuya Bono, proud na proud akong maging pamangkin ng Tita Elsa ko. Alam na alam ko kung gaano kagastos ang mag-aral, Kuya Bono, at 4 na college students ang magkakasabay na pinag-aaral noon ni Tita Elsa. Ito ang nagtulak sa kanya para magpunta na rin sa New Zealand kahit na mabigat daw sa loob niya. Makikipagsapalaran daw siya doon. Hindi siya pupunta doon para lang makapiling si Tito Craig, kundi magtatrabaho daw siya doon upang patuloy na matustusan ang pag-aaral ng mga pamangkin niya. Ang Kuya Herson ko noon ay 3rd year na sa criminology at ako'y 1st year naman sa kursong BEd o Bachelor in Elementary Education. Yes, Kuya Bono, pagiging guro ang pinili kong profesyon. And yes ulit, isa po akong binabae. Well, siguro naman kanina nyo pa napapansin. Doon pa lang sa mga eksena namin ng bruha kong lola sa tuhod, kung lalaking lalaki ako, baka siya pa ang minaltrato ko. Pero pusong dilag nga kasi ako. Pero hindi po ako yung tipo ng Becky na nagdadamit babae, nagpapalong hair at nagbe-makeup. Sa totoo lang, bihis at kilos lalaki ako. Mahahalata mo lang ang pagiging serena ko sa boses at paraan ng pananalita ko. At syempre sa puso ko din dahil kahit may lawit ako'y sa may lawit din nagkakagusto ang puso ko. At yun na nga, dahil hindi naman ako panganay ay hindi ako kasali noon sa mapapalad na naging scholar ng Tita Elsa ko. Gayunpaman ay umiksena si nanay sa kanyang kapatid na nurse na pag-aralin ako kapalit ng pagiging chimay ko sa bahay niya. Kaya lang ay tumanggi ang tita kong iyon dahil hindi raw niya kaya, sabagkat malaki ang ginagastos niya sa pagpapagamot sa tatay niyang may karamdaman noon.
Ang ginawa ko naman, Kuya Bono, ay nag-apply akong scholar sa private school. Dahil nga nagtapos naman akong valedictorian kaya may discount ang tuition fee ko. Ako ang kumulit sa tita kong nurse na kahit na malibre na lang ako sa kanila ng bahay at pagkain, hindi ko na ipapashoulder sa kanya ang baon na tuition fee ko. Laking tuwa ko, Kuya Bono, dahil pumayag ang tita ko. Noong panahong yun ko naman nakilala si Chris sa pamamagitan ng text. Nakagaanan ko siya ng loob dahil magalang at mabait si Chris. Buong buo niya akong tinanggap dahilan upang ibigin ko siya sa kabila ng kaliwat ka ng pagtuligsa at panghuhusga ng iba. Konting pahapyaw lang kung paano kami nagsimula ni Chris. Kahit alam kong iilan lang marahil sa inyo ang interesado sa ganitong uri ng love story. Isang araw ng Sabado, walang pasok si Chris sa kanyang trabaho bilang utility sa kanilang munisipyo. Nagkasundo kami ni Chris na magkita sa plaza ng aming bayan. Maputi si Chris, hindi kagwapuhan at 5'6" ang height. Malinis siyang manamit, Kuya Bono. Noon pa lang talaga ay natiyak ko na mabait at mapagmahal si Chris. Matagal na kami nagkakatext at nagtatawagan pero walang panghuhusga at pangingikil ang naranasan ko sa kanya. Aaminin ko hindi si Chris ang unang lalaki na nakakuha ng aking dangal. Noong high school kasi ako ay nakapag-explore na rin ako sa mga schoolmates kong boys. Mga nakakainuman and later on ay mapupunta na sa kababalaghan. Pero ang lahat ng iyon nung high school ako ay fling-fling lang. Wala akong totoong inibig ni sino man. Pero kay Chris, binalot talaga ng kanyang pagmamahal ang aking puso na naging dahilan upang sa unang pagkakataon ay maramdaman kong babae ako. Totoong relasyon ang namagitan sa amin ni Chris. Wala itong pinag-iba sa relasyong babae at lalaki. Liban sa pagde-date namin sa plaza tuwing wala siyang trabaho, minsan ay pumupunta rin ako sa bahay nila. Noon ay may baklang nag-offer daw sa kanya na bayaran siya ng malaki, pero hindi siya pumayag dahil nandito daw ako. Ipinarinig ni Chris ang usapan nila ng bading na yon sa cellphone. Narinig ko kung paano nainis ang bading na yon dahil sa pagtanggi ni Chris. Ang sabi pa niya ay, "Ayaw? O di ayaw. Akala mo naman kung gwapo." Noon ko pa lalong pinaniwalaan na talagang mahal ako ni Chris, kaya't mas lalo ko naman siyang minahal. One time din, nakitext si Chris sa kaibigan niyang si Nelson na nasira daw ang cellphone niya, kaya't hindi na siya nakaka-reply sa mga text at tawag ko. Nagmaktol ako, feeling girl ako noon. At ang sabi ko, "Sinungaling, baka gawa-gawa mo lang yan. Ayaw mo na akong tawagan at i-text." Nagtatampong sabi ko pero ang sagot niya, "Hindi, pupuntahan kita sa Sunday at ipapakita ko sa iyo ang CP ko." May mga kaibigan akong diwata noon na nagsasabing hiwalayan ko na si Chris kasi hindi nga naman kagwapuhan. Hindi ko sila pinakinggan dahil aanhin mo naman ang gwapo kung pineperahan ka lang. Si Chris, totoo niya akong mahal. Ramdam ko yon dahil nising kong pangkis, wala akong ginastos sa kanya. But I know na hindi pa rin kayo kinikilig kaya tapusin ko na ang kwentong ito tungkol kay Chris. But one thing is sure,
hindi ko siya makakalimutan kahit kailan dahil siya ang unang nagparamdam sa akin ng pag-ibig na hindi kumikilala sa kasarian at estado sa buhay. Chris, nasaan ka man ngayon? Diyan ka lang. Third year college na ako, Kuya Bono, nung malaman ko na maraming drop subjects at incomplete si Kuya Herson ko. Dumagdag pa noon ang nakababatang kapatid kong babae, siya ang pangatlo, na nag-enroll naman ng vocational course public school sa amin. Hirap na noon si Tita Elsa sa pagpapaaral sa aming mga pamangkin niya. Kuya Bono, that time ay kasali na ako sa mga tinutulungan niya. Umiiyak na nakiusap noon ang pangatlo naming kapatid na si Judelia na ayaw niyang tumigil sa pag-aaral. Kaya pina-enroll namin siya sa public kasi dalawa na kaming private ng kuya ko noon. Kahit daw mag-working student siya, huwag lang huminto ng pag-aaral. Kita mo, Kuya Bono, kahit matinding pagdaraho pang dinaranas namin noon ay nagpupumilit pa rin talaga kaming makatapos ng pag-aaral. Liban sa Kuya Herson ko na siya pang pinakamapalad dahil may nagpapaaral sa kanya pero siya pa ang tamad magsikap. Naramdaman ko noon na muli kaming sinubok ng panahon dahil nagkasakit ng myoma si Tita Elsa. 4 na buwan siyang hindi nakapagpadala ng pera. At si Kuya Herson noon hindi makapag-enroll sa 4th year dahil sa mga drop at incomplete subjects niya. Ako naman noon ay natanggal sa scholarship sa private school dahil nabitin ako ng ilang points para ma-maintain ang required average. Mahina kasi ako sa math, Kuya Bono. At sa mga math subjects na yun ako nabitin. Dahil sa mga problemang yun ay nag-emote na naman ako pero may isang taong nakinig sa mga drama ko. Si Chris yun, ang aking mahal. Si Chris din ang nagbigay payo sa akin na lumipat na lang daw ako sa public school at pinakinggan ko naman. Nag-transfer ako at si Chris ay naging jowa ko ng 3 taon, Kuya Bono. Sa public school, bagong environment, panibagong challenges kasi full load ako at irregular student. Nagtiis ako, Kuya Bono. Lunch break lang halos ang free time ko. Hinahabol ko kasi yung mga subjects na wala sa curriculum ng dati kong paaralan. Si Kuya Herson naman pang 5 taon na sa criminology pero hindi pa rin makagraduate dahil tamad mag-aral. Nagagalit noon si Tita Elsa. Nalaman na niya na ang dami niyang incomplete, drop at failed subjects dahil sa kapabayaan niya. Taong 2010, tuluyan nang hindi pumasok si Kuya Herson. Pero ewan ko kung bakit nadamay ako sa galit ni Tita Elsa noon. Ako ang kausap niya sa telepono nung ilabas ni Tita Elsa ang disappointment niya. Wala kayong konsensya. Hindi ko kayong mga anak. Hindi ko responsibilidad na paaralin kayo pero naawa ako sa inyo kasi wala kayong ama. Pero ganyan pa igaganti ng kuya nyo sa akin? Nagpapakahirap ako dito, mapaaral lang siya. Pero walang silbi ang pagod at pawis ko dito. Ay naku, bahala na kayo. Umiyak na lang ako sa aking kwarto matapos ng pag-uusap namin ni Tita Elsa. Ramdam na ramdam ko talaga yung galit at disappointment niya. Kinausap ko noon ang pangatlo naming kapatid na si Judelia na tumigil muna. Ayaw niya nung una pero kinausap at pinaliwanag ko sa kanya ang nangyaring pagbibitaw na ni Tita Elsa sa kanyang suporta sa amin.
pumayag din ang kapatid kong magtigil muna. Namasukan siyang yaya ng mga pamangkin naming anak ng kamag-anak din naming pulis. Ako, pangarap ko talaga makapagtapos sa pag-aaral. Ako na lang kasi ang inaasahan ng 4 ko pang nakababatang kapatid. Sabi ko noon sa sarili ko, hindi pwedeng hindi ka makapagtapos, Neng. Magbago ka, umayos ka. Mag-focus ka sa pag-aaral mo. Mag-graduate ka. Carry mo yan, Neng. Carry mo yan. Si Kuya Herson noon ay umuwi na sa aming lugar upang tulungan na lang ang nanay namin sa pagsasaka. Awa ng Diyos naman, Kuya Bono, nakita yata ng Tita Elsa ko ang kagandahan ko. Charot. Yung determinasyon kong makapagtapos talaga ng pag-aaral. Kaya't ako naman ang sinuportahan niya financially. Nag-OPM lang ako sa kanya, promise me na hindi ako gagaya sa kuya ko and that hindi ko siya bibiguin. Magtatapos ako, tita. Promise ko yan sa'yo. Sabi ko pa noon, Kuya Bono. So Gora Bell sa lahat ng hamon, sakripisyo, pagod, puyat, at pag-iwas muna sa barkada at inuman hanggang sa taong 2012, buwan ng Marso ay graduation ko na, Kuya Bono. The best ever facial expression ng nanay ko noon na hindi maipinta yung tuwa niya dahil sa wakas ay may anak na siyang college graduate. Siya ang kasama ko sa aking graduation ceremony kahit na ang damit at sandal na sinuot niya ay hiniram lang niya sa pinsan niyang galing ng abroad. Sobrang saya pa rin, Kuya Bono. Sinong makakapagsabi na ang isang beki na katulad kong nagmula sa liblib na barangay na hindi na aabot ng kuryente, lubak-lubak at bako-bako ang daan ay darating sa puntong, nakasuot ng toga at tatanggap ng pinakaasam-asam na diploma. Noong taong yun, Kuya Bono, ay may offer na maging LGU paid teacher sa pinakamalayong barangay na nasasakupan din ng aming bayan. Napakalayo ng barangay na yon. At hindi ito biro or exaggeration, Kuya Bono. 3 araw, as in 3 days ang kailangan mong ilaan sa paglalakad para makarating sa barangay na yon. Pero guess what? Tinanggap ko ang offer kahit na 3,000 pesos lang ang sweldo. At kinontra ko pa ang payo ng Tita Elsa ko na mag-review muna para sa board exam bago ako magtrabaho. Dinedma ko si Tita Elsa at sa halipay, nanghiram na lang ako ng mga reviewers. Pina-photocopy ko ang mga yon at nag-self-review na lang ako habang nagtuturo sa barangay na yon kapalit ng 3,000 pesos monthly. Pero hindi lang para sa akin ang pera ngayon, kundi para din sa mga kapatid kong gustong-gusto ding makatapos ng pag-aaral. Dagdag tulong din yun sa kanila liban sa tulong pa rin ng aming Tita Elsa na nasa New Zealand pa rin noon, pero hiwalay na sa kanyang asawa. Ang pang-4 kong kapatid noon ay magpo-first year na sa college. Nag-enroll sa public school ng kursong BS Ed, major in TLE. Yung pangatlo naman na dating naghinto
at naging yaya ay muling nag-aral. Ipinagpatuloy ang kanyang kursong Culinary Management. Si Kuya Herson naman, siguro'y nakaramdam at napagtanto ang hirap ng buhay sa pagsasaka lang. Nagkaroon siya ng bagong pangarap, ang maging isang sundalo. Happy na rin ako sa bagong gusto ng kuya ko noon. Kaya lang, gumuho din ang kanyang pangarap dahil bumagsak siya sa neuro examination. Naawa ako sa kuya ko noon, pero hindi naging katapusan ng mundo para sa kanya ang pagkakabagsak sa neuro upang maging army. In fact, army na siya ngayon, CAFGU or Civilian Armed Forces Geographical Unit, at ngayon ay mayroon na siyang sariling pamilya. Napangasawa ni Kuya Herson ang kaedaran kong si Roslyn na noon ay 4th year college na sa kursong kagaya din ang tinapos ko, BEd. Sa liblib na barangay kung saan ako gumanap bilang LGU paid teacher, in-enjoy at pinagbuti ko na lang kasabay ang pagsa-self-review ko nga. Additional point daw kasi Kuya Bono ang aming teaching experience pag magpaparanking na sa division office once napasado na sa licensure exam for teachers. September 30, 2012, nag-take ako ng LET. With all the kaba and the prayers to God Almighty na tulungan ako. Sabi ko noon, Lord, alam kong nakikita mo lahat ng paghihirap namin. Hindi lang ako kundi ang nanay ko, ang tita ko. Lord, please, sana ibigay mo sa akin to. Buwan ng December sa school kung saan ako nagtatrabaho as LGU paid teacher, napansin kong humahangos ang pawisan kong co-teacher sa pagsalubong sa akin. Sir, congrats! Congrats! Humihingal na bungad niya. Ma'am, ano po yun? Congratulations! Napakinggan ko sa radyo. Isa ka sa nakapasa sa LET. Sa sobrang tuwa ko, Kuya Bono, ay namalayan ko na lang na nakaluhod ako sa pasilyo at lumuluhang nagpasalamat sa Diyos. Kinaumagahan nga after ng recess, nakinig ako sa panawagan segment ng radio station sa amin at doon ko nakumpirma na 2 lang kaming mapalad na pumasa sa aming lugar. Nagpasalamat ulit ako sa Diyos at lumuhod habang umiiyak sa tuwa. Sunod-sunod ang panawagan sa radyo noon na pupunta na daw ako sa kabisera ng Bangged upang personal na makausap ko si Tita Elsa na nagpaaral sa akin. Pero March pa kasi ang pag-submit ng pertinent papers for ranking kaya hindi kaagad ako bumaba ng bayan. Akala daw noon ni Tita Elsa na hindi ko pa alam na nakapasa ako kasi wala ngang signal sa lugar na yon. Pero ipinaliwanag ko din noon sa kanya ang dahilan kung bakit ako natagalan sa bundok na pinagtuturuan ko. Taong 2013, buwan ng Mayo, napabilang ako sa registered qualified applicants. Parang dumaan ako sa karayom dahil sa daming pinagawa. Maswerte talaga ako noon, Kuya Bono, dahil na-hire ako as teacher 1 sa lugar rin na yon. 5 kasi ang bakanting pwesto kaya sobra-sobra ang item for teachers na aming uupuan. Pinili kong magturo na lang sa lugar kung saan ako unang nagturo as LGU paid teacher. Kasi kilala ko na ang mga tao doon, kaya lang ay hindi rin ako nagtagal doon dahil na-transfer ako sa barangay na mas malapit sa aking barangay. Kalahating araw na lang ang lakaran, makakarating ka na sa aming lugar. Ipinagpatuloy ko din ang pagpapaaral sa mga kapatid ko, Kuya Bono. Katulong ko ang pangatlo kong kapatid na nagtapos ng culinary management and that time ay nagtatrabaho na rin. 3rd year college na noon ang pang-4 at ako naman ay nag-enroll ng masters.
Tinapos ko ang 36 units and eventually ay na-promote ako sa Teacher 3. Si Tita Elsa, liban kay nanay ang sobrang natutuwa sa mga achievements ko noon. Wish ko noon sana magsimula na talagang maging smooth ang pamumuhay namin. Pero hindi yun nangyari dahil ang pang-apat na kapatid ko'y nabuntis naman ng boyfriend. Umiyak ako sa matinding sama ng loob noon. Muntikan ko pa siyang mahampas ng unan. Muntikan din akong na-depress kasi ang totoo, gusto ko talaga'y makatapos din siya at maging teacher kagaya ko. Isang kaibigan kong teacher din na may edad na ang nagbigay ng payo sa akin na huwag akong mawala sa focus sa mga pangarap ko sa mga kapatid ko. Ano naman daw kung nabuntis? Pwede pa naman daw mag-aral. Nung malaman ko kasing buntis siya ay 6 months na pala ang tiyan niya. So ang nangyari, nagpatuloy pa rin siya ng pag-aaral. Matapos manganak, 2 weeks lang siyang umabsent then pasok ulit. Yung bayaw ko naman ay nagtrabaho para may panggatas man lang ng anak nila na noon ay inaalagaan naman ng nanay namin. Awa ng Diyos, Kuya Bono ay nakapagtapos din ang kapatid ko noong 2016. Nakatatlong beses siyang nag-take ng LET, Kuya Bono. Sagot pa rin ni Tita Elsa noon ang pang-boarding at allowance niya. Ako naman ang sumagot sa pang-tuition niya sa review center. Sa ngayon ay licensed teacher na rin siya at kinaiinggitan ko pa nga siya, Kuya Bono, dahil nauna pa siyang na-home base kesa sa akin. Wala kasi akong ibang hinihiling na mapagturuan kundi sana doon sa lugar namin. Gusto kong doon ako maghasik ng karunungan sa mga batang kalugaran ko. Alam ko kasi, Kuya Bono, na marami akong kagaya doon sa aming liblib na lugar na gustong-gustong matuto. Gustong-gustong makapag-aral gaya ko noon. Nais kong maging buhay na inspirasyon sa kanila upang maabot din nila ang mga pangarap nila. Sumunod ko namang pinag-aral ang pang-5 kong kapatid na lalaki. Hanggang 3rd year college din siya sa kursong Education Major in History. Pero sa kasawiang palad ay tinamad namang mag-aral kaya huminto rin. Pumasok na lang din siyang CAFGU o yung kasangga ng Philippine Army sa pangangalaga ng aming komunidad. Maliit lang ang sahod nila pero 15 days lang kasi silang mag-duty. Mas okay na yon kaysa naman tambay. Ang bunso namin ay magkatulong namang pinag-aral ng kapatid kong guro, yung pang-4 at yung pangatlo na graduate ng culinary management. Si Judelia na hanggang ngayon ay wala pang asawa. Na-in-despair kasi noon, Kuya Bono, kaya tila nagkaroon ng takot na magmahal at magtiwala ulit. Hindi ako nakakatulong ngayon sa pagpapaaral sa aming bunso dahil nag-loan ako, Kuya Bono, ng pambili ng lote sa kabisera ng Bangged. Gusto ko kasi na may matirhan ng mga pinsan ko, pamangkin at ang bunso kong kapatid habang sila ay nag-aaral. At least, hindi nila mararanasan ang makitira at magpaalila sa mga kamag-anak namin sa kabisera para lang makapag-aral sila. Bago ko makalimutan, Kuya Bono, si Chris ay may asawa na ngayon. Nung 4th year college ako bago mag-graduate ay naghiwalay na kami. May mga nakarelasyon din naman ako pero hindi na sila seryoso at tanggap ko naman kasi hindi nga ako babae. Si Benz ang isa sa seneryoso ko. May anak siya noon sa girlfriend niya. Teacher na ako noon nung maging kami. Mabait si Benz, maalaga, pero feeling ko panakip-butas lang ako dahil hiwalay sila ng nabuntis niyang girlfriend. Gayon pa man ay nagtagal kami ni Benz ng 2 taon. Minsan, pag nakakaluwag-luwag ako ay binibigyan ko talaga siya ng pang-allowance kasi nag-aaral pa rin siya noon sa college. May anak si Benz.
Xerox copy niya, maputi, gwapo. Pero 17 years old pa kasi doon ang nabuntis niyang girlfriend niya kaya pinagbawalan pa sila magsama at naghiwalay nga sila ng 5 years dahil mag-aaral pa raw sila. At habang hiwalay sila ay naghanap ng iba si Benz. Nakatagpo ng maganda, ako nga. Kaya lang after mag-graduate sa senior high yung nanay ng anak ni Benz, nagkabalikan na sila kaya wala akong choice kundi ang magparaya at magpalaya. Ngayon ay friends na lang kami ni Benz. Sa kasalukuyan Kuya Bono ay in love and in relationship pa rin naman ako kay Rick Gomez naman. Taga dito din siya sa Abra pero sa ibang munisipalidad. Gwapo siya, matikas, moreno at mahusay sa agricultural at carpentry works. Naging sapat sa akin Kuya Bono ang pagpapatunay niyang mahal niya ako nung magpursige siyang ihatid ako dito sa lugar kung saan ako nakatira at nagtatrabaho. Napakalayo din ito Kuya Bono pero hinatid talaga niya ako. Liban doon ay inayos pa niya ang bahay kubong tirahan ko dito. Kaya naman ang lola mo, kinilig talaga ng husto. Nagstay si Rick sa akin ng 2 months bago bumalik sa lugar nila upang magtrabaho. Nahihiya daw siya sa akin baka may masabi daw ang pamilya at relatives ko. Pero wala naman akong nakitang member ng family ko na against sa relasyon namin. In fact, bayaw nga ang tawag ng kapatid ko sa kanya, bagay na gustong-gusto ko naman. Kasundo niya lahat ng kapatid ko, maging ang nanay ko. Madalang na kaming magkita ngayon dahil magkalayo kami at pareho kaming busy sa mga trabaho namin. Magpo 4 years na kami this December, Kuya Bono. Mahal na mahal ko siya at naniniwala akong mahal din niya ako. Sabi nila kasalanan daw sa Diyos ang ganitong klaseng relasyon. Sabi ko naman, okay lang kasi sa bagay na ito lang naman ako nagkakasala. Hindi man siguro ninyo maintindihan pero kailangan ko ring umibig kasi may puso din ako, kagaya nyo. Kung natuturuan nga lang ang puso na sa babae na ako umibig, noon ko pa sana ginawa. Huwag lang akong matawag na makasalanan. Sa ngayon Kuya Bono, ang pagtatransfer ko na lang sa lugar namin ang problema ko. Medyo malayo kasi itong lugar na pinagtuturuan ko at nag-iisa ako dito sa bahay kubo na tirahan ko. Nabili ko rin ito Kuya Bono. May recommendation ng school head at public school district supervisor sa transfer ko. Baka 3rd week ng January na raw ako makakawi at makapagserbisyo sa aming lugar. Ang tanging libangan ko dito ay pakikinig ng downloaded stories mo, Kuya Bono. Minsan nga'y binabalikan ko pa ang kwento mo nung nasa radyo ka pa sa Cagayan. To date ay 10 years na ako sa pagtuturo. Sumali na rin ako sa division search for outstanding teacher sa aming division. Wala kasi akong kinalaban sa district namin kaya ako ang representative ng 2 district sa amin sa division level. Hinihintay ko na lang po ang resulta sa ngayon. Kamakailan Kuya Bono ay tumama ang sentro ng magnitude 6.7 na lindol dito sa Abra. Nakakatakot Kuya Bono pero mabuti na lamang at karamihan ng mga bahay dito sa kinaroroonan ko ay yari lang sa kahoy at kawayan. Ang bahay ng magulang ko ay bitak lang ang pinsala. Kasalukuyan kong pinapaayos ngayon. May mga trails na gumuho, may mga irigasyon na natabunan at may ilang mga kabukiran ang napinsala. Pero sa awa ng Diyos ay walang buhay na nasawi sa aming bayan ng Tineg. Kaya lang sa ibang lugar ay marami talagang napinsala. Napanood nyo siguro sa TV at nakita sa social media, lalo na yung bahay na napakaganda at katas pa yata ng pag-a-abroad ngunit gumuho lang din ito. Sana Kuya Bono ay wala nang mas malakas pa sa 2 lindol na magkasunod na dumating sa aming lugar.
Trauma na kasi ang dulot nito sa amin. Konting kaluskus lang kasi, takot na ako. Anyway, maraming salamat at sana mapili niyong basahin ang liham kong ito. Paki-email niyo na lang ako, Kuya Bono, kung sakaling babasahin niyo itong kwento ko. O kaya i-download ko na lang pag uwi ko sa bayan. Wala pa kasi talagang kuryente at internet sa aming purok, Kuya Bono. Hanggang dito na lang muna. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat. Peter James Danao Palangi, Tineg, Abra. To dream the impossible dream, to find the unbeatable fall, to bear with unbearable sorrow, to run with a brave dare not go, to ride the right to the wrong, to love viewing chased from apart, to try when your arms are too weary, to reach the unreachable star. This is my quest, to follow that star, no matter how hopeless, no matter how far, to fight for the right without question or pause, to be willing to march into hell for that heavenly cause. And I know if I only be true to this glorious quest, then my heart will have peacefully go, will I let you rest in the world will be better for this, that one minute scorned and covered with scars, still strong through this land sounds of courage, to reach the unreachable star. Dati ay may nabasa akong comment na nagsabing, bakit kapag nadadamay o nasasali yung mga gay sa mga kwento ay laging maganda ang karakter nila? Hindi ko matandaan kung na-replyan ko yung comment na yun o hindi. At hindi ko rin maalala kung kaninong kwento yon. Pero itong kwento ng kahugot natin si Sir Peter ay nagpapatunay na kung minsan talaga o madalas ay mas kapuri-puri ang mga gay kumpara sa mga maton. Bakit kanyo? Dito lang sa kwento niya, yung kanyang kuya at saka kanyang bunsong kapatid na lalaki, pare-parehas naman sila ng estado sa buhay, pare-parehas sila ng magulang, pare-parehas sila ng sumusuporta sa kanila. Pero bakit yung mga tunay na lalaki, yung panganay at bunso ay sumuko doon sa pag-aaral? Maaring nahirapan, hindi ba? Siguro kulang sa baon, bitin, mga ganong bagay. At silang dalawa ay naging kafgu. Wala namang masama syempre sa pagiging kafgu. Kaya lang, kung iisiping maging praktikal, ay maganda sana kung naging teacher din yung bunso at yung panganay ay naging pulis, hindi ba? Kaya lang sumuko sila sa hirap, hindi ba? Sumuko sila dun sa mga hamon
pag-aaral para makatapos sana, kinulang ng tiyaga, tinabad na, yun ang term ng kahugot natin si Sir Peter. Hindi sa dinadown natin sila. Kaya lang, ngayon ay gusto ko talagang itaas itong si Sir Peter at kahanga-hanga ka nga. Alam ko maraming hindi nakaka-relate sa pinagdaanan mo kasi hindi naman lahat tayo ay dumanas sa paglalakad ng kung ilang oras marating lang yung lugar ng trabaho mo. Actually, hindi ko ma-imagine na ganun pala ang Abra. Ha? Akala ko lahat na ng barangay ay nararating ng sementadong kalsada. Hindi pa pala. Okay? Sabi niya, hindi ito exaggeration, pero talagang 3 araw ang paglalakad, marating lamang yung kanyang destinasyon ng trabaho. Napakahirap niyan, ano? Angkop na angkop talaga yung ang title ng kanyang kwentong Baku-Baku, Lubak-Lubak. Pero kahanga-hanga ka, Sir Peter, sana ay makapag-PhD ka pa. Yun ang sana ang susunod mong i-target. And about sa love life, siguro wag mo na lang intindihin yung mga tumutulog sa, hindi ba? Alam mo naman yung kahihinatnan ng mga actions mo, and we understand you need to be happy. We understand na kailangan mo ring umibig at magmahal. Pero kailangan mag-iingat kasi sa tingin ko, bata ka pa, and hindi mo talaga alam na maraming tao ang magaling magkunwari, yung akala mo'y totoo ay hindi pala. Okay, hindi naman masama ang maloko, kaya lang huwag sana yung malala. To the extent na guguho yung mundo mo dahil sa sobrang tiwala mo pero niloko ka lang. I'm not saying na sana mangyari ito sa'yo, pero sana mag-iingat ka lang, okay? And again, congratulations sa lahat ng achievements mo na pinupuri kita, and I thank you so much for sharing your very inspiring story, kahugot na Sir Peter ng Tineg Abra. At ngayon sa ating mga shoutout, nauna si Margie Tumbali. Shoutout to you, ganoon din kay Alfredo Sapaw of Bulacan. Shoutout kay Janessa Otilia na nagsabing shoutout dahil sa kanyang ate Jezabel Otilia. At ang papa kong pogi, Antonio Otilia, mama kong maganda, Emma Otilia, Alia Grace ng Dasmariñas, former OFW ng Singapore. And shoutout kina Christy Balwang, Ruth Kimau, Sharon na sa lahat ng nakikinig from Karen Kimau. Shoutout kay Lonely Girl ng Israel, ganun din kay Martin Santos of Cagayan City, Lady Erinea, shoutout to you, ganun din kay Katrina Ente of Madrid, Spain, and shoutout Sabat Paut 7782 ng Kuwait, Trinidad Hernandez of Kuwait, Aya Tolentino, shoutout to you. Ganun din kay Tata Galay ng Saudi Arabia, Shukran Kabir, at Bekbek 1069 na Poland, Nieves ng San Jose City, Agatep Buminzao, Weng Bermejo, Capboy 1978, Alma Araw, welcome back, at Giovanni Solano of Hong Kong from Davao del Norte. Yan ang muna, muli tayo magkakarinigan sa panibagong kwentong hatid ng Kahugot TV, the Kahugot YouTube channel. Stay healthy, Kahugot, stay safe, and God bless us all.